Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, mga balitang nakakapanghina, mga suliraning tila walang katapusan, at mga tanong na hindi natin mahanap ang sagot. Madaling makalimutan na may Diyos na patuloy na kumikilos sa katahimikan. Ngunit ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahang huminto, huminga, makinig. Dahil sa bawat pintig ng ating puso, may isang paanyaya, anak, nandito ako, bumalik ka sa akin. Huwag kang mangamba, a Sunday Lenten Reflection. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Magandang araw mga kaparokya. Sa linggong ito, pagnilayan natin ang katagang tinawag kita sa iyong pangalan. Alam niyo po ba ang kwento ng inyong pangalan? Bakit po ba yan ang binigay sa inyong pangalan ng inyong mga magulang? Ano nga bang kahulugan ng inyong pangalan? Ang pangalan ko po ay Kevin Luther. Kwento po ng parents ko, originally, ang pangalan ko po dapat ay Martin Luther Crisostomo, named after the great human rights defender Martin Luther King. Kaya lang po, noong 80s, shoutout sa mga batang 80s dyan, sa palabas na John and Marcia, meron pong kontrabida ng pangalan ay Mang Martin. Sabi ni Mama, ayaw daw po niya ako maging kontrabida sa tunay na buhay. Kaya naghanap sila ng kapangalan o katunog ng pangalan. Kaya yung Martin naging Kevin. At nung panahong yun, nakikilala pa lang po yung American actor na si Kevin Costner. Kaya po naging Kevin Luther ang aking pangalan. Actually, pag ginugel nyo po yung pangalang Kevin, hindi po ako nagbibiro. Meron pong kahulugan ito. Sabi po, Kevin means handsome, pogi. Ewan ko kung gaano katotoo. Kayo na po ang humusga. Pero mga kapatid, anong matututunan natin dito? Napakahalaga po ng pangalan. Names are important. And we are called by our names. Tinatawag po tayo sa ating pangalan. Sa binyag po, ang aking ginagawa, sinasabi ko po na yung tatay, yung padre de pamilya, ang magbibigay ng pangalan sa kanyang anak. Dahil ito po yung ayon sa tradisyon at nakagisnan. Fathers give name to their children. Hindi ba nakita natin to sa sacred scriptures sa pagbibigay ng pangalan sa mga biblical characters? At mga kapatid, ang pangalan po ay mahalaga sapagkat it points to three important realities. Madaling tandaan itong tatlong ito. Una, it points to our identity. Names show who we are. Sino ba tayo? Ang ating pagkakilanlan. Tinatawag tayo sa pangalan. Sa school, sa trabaho, sa simbahan kahit saan. Para may pakita sino tayo, na unique tayo. Na tayo ay merong pagkakilanlan o identity. Pangalawa, names reveal relationships. Naalala ko po yung pelikulang Monsters Incorporated. Kung napanood po ninyo, ito po ay kwento noong dalawang monster at merong baby na sumama sa kanila. Pinangalanan po ni Sally yung baby na Boo. At si Mike, yung isang monster, nagsabi, bakit mo pinangalanan yung baby? When you give a name to someone, you are attaching yourself to that person.
At totoo nga, pag alam mo ang pangalan, pag kilala mo ang tao sa pangalan, meron kang relasyon, meron kang attachment sa taong ito. But third and most importantly, names reveal our mission. Ano ang ating role? Ano ang ating mission? Ano ang ating tungkulin at responsibilidad sa buhay? Kaya nga palagi pinapala natin sa mga magulang kapag magpapabinyag ng anak, ayusin ang pagbibigay ng pangalan. Kasi po, diyan nakasalalay, anong klaseng tao magiging itong batang ito? Sino ang kanyang tutularan? Sino yung kanyang gagayahin? Ano yung magiging misyon niya sa buhay? Kaya nga, di ba, binabalik natin yung pagpapangalan ayon sa mga santo. Mga tao na katulad din natin, ngunit sa kabila ng kanilang kahinaan at karupukan, ay nagsumikap na maging banal, nagsumikap na sundin si Kristo. Tinawag kita sa iyong pangalan. Si Jesus, ano ba ang ibig sabihin ng kanyang pangalan? Sabi po, the name Jesus is derived from the Hebrew name Yeshua o Yehoshua, which means Yahweh saves. Yan ang kanyang identity. Yan ang kanyang pagkakilanlan. Siya si Jesus. Siya si Jesus. Pero, nire-reveal din kanya yung relationship. Ano bang relationship ni Jesus? He always called on the Father. Palagi ang tinatawag ang Ama. Kinikilala ang Ama. Bagamat meron siyang magulang, si Maria at ang kanyang amahin na si Jose. Pero, sa pangalang Jesus, nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon. The act of God who saves us, na nagliligtas sa atin. At ito, ang misyon ni Jesus. Iligtas tayo sa kasalanan, iligtas tayo sa kapahamakan, iligtas tayo sa kamatayan, at akayin dalhin tayo sa kaganapan ng buhay, sa buhay na walang hanggan. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ngayong panahon ng Kwaresma, tinatawag po tayo ng Panginoon sa ating pangalan. Ninanais na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kinikilala kung sino tayo. At inaalala na meron tayong tungkulin o misyon na dapat gampanan sa buhay. At ito pong tatlong bagay na ito, identity, relation, at mission, tinatawag tayo ng Panginoon. Identity dahil special tayo, mahalaga tayo. Kapag tinawag ka sa pangalan, ibig sabihin mahalaga ka. Hindi ka lang tinatawag na, hoy, ops! Kundi may pagpapahalaga pag tinawag ang iyong pangalan, lalo kung magiliw ang pagtawag dito. Pinapakita ang relasyon at misyon natin. At ngayong Kwaresma, huwag lang sana nating tawagin ang pangalan ng bawat isa, kundi pahalagahan ang ating mga pangalan. Ano bang common name natin? Tayo ay Kristiyano. We are Christians. By virtue of our baptism, we have been claimed by Christ. Tayo ay kay Kristo. At yan ang pangalan natin, Kristiyano. Na huwag sana natin makalimutan at sana ngayong panahon ng Kwaresma ay ating alalahanin. Tinawag kita sa iyong pangalan. Hamon din sa ating tawagin natin ang pangalan ni Jesus sa tuwina. Huwag tayong matakot tumawag sa pangalan ni Jesus kapag tayo ay nasa kapahamakan, kapag tayo nasa sakit, kapag tayo nasa karamdaman, kapag tayo takot, kapag tayo nagdadalawang isip o nangangamba. Call on the name of Jesus, tawagin ang kanyang pangalan. Sa pagwawakas nitong reflection nito, naalala ko po yung kwento tungkol kay Jaime Cardinal Sin, dating Arsobispo ng Maynila. Ito po ikwento sa amin ni Archbishop Soc Villegas. Noong si Cardinal Sin po ay nagiging masakitin na, palagi siya nasa ospital. At kapag siya inooperahan, ano ang kanyang unang sinasabi o binabanggit o namumutawi sa kanyang bibig? The late Cardinal prays the Litany of the Saints.
Alam natin to sa Rosario, Lord have mercy on us, Christ have mercy on us, and all the titles, God the Father in heaven, God the Son, Redeemer of the world, God the Holy Spirit, Holy Trinity, one God, Holy Mary, pray for us, and all the titles of the Blessed Mother. Sabi ni Archbishop Sok, buti pa si Cardinal, kapag nasasaktan, ang tinatawag na pangalan ay pangalan ni Jesus at ng mga santo. Pero minsan daw po, yung mga paring nasasamahan niya sa mga operasyon at sa mga medical procedures, kulum ano-ano daw, yung mga salita na lumalabas sa bibig. Maganda pag-isipan natin to. Ano ang palaging pangalan na ating binabanggit? Ano ang pangalan na ating sinasabi kapag tayo'y masaya? Kapag tayo malungkot? Kapag tayo galit? Kapag tayo'y takot? Sana palaging pangalan ng Panginoon. At ang panahon ng Kwaresma ay panahon upang tawagin ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat kapag tinatawag natin siya, sa awa ng Diyos at sa pagkilos ng tao, magiging katulad natin siya. Call on the name of the Lord, and it is our hope that in calling His name, we become like Him. Matularan natin ang kanyang ugali, ang kanyang mabuting asal, ang kanyang mabuting gawain. Tinawag kita sa iyong pangalan. Identity, relation, mission. Tinatawag tayo ng Diyos sa ating pangalan sapagkat tayo'y malapit at mahal niya. Hindi lang tayo basta kilala, kundi kilala, may relasyon na malalim. At sana ngayong panahon ng Kwaresma, tawagin din natin sa tuwina ang pangalan ng Panginoon. Siya na magliligtas sa atin. Siya na magdadala sa atin palayo sa kapamakan. Siya na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ako po si Father Kevin Crisostomo ng TV Maria at ng San Antonio de Padua Parish sa Parañaque. God bless and we'll see you soon. Samahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Mahal kita.